Amen. Peace, praise. Amen. Chapter 2 po ng Roma, talatang 1, ganito pong pagkakasabi. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na umahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na umahatol ay gumagawa ka ng gayong ding mga bagay. No? Maliwanag na po yan, no? Sa hatol na ating hinatol, doon tayo hatulan. No? Sa salitang, halimbawa, yung isang tao, hinatulan mo magnanakaw. Ginagawa mo rin pala yung pagnanakaw. Ayan. Sinasabihan mo yung tao na sinungaling, mas ugot ka pala ng sinungaling. Ayan, no? Sasabihin mo yung taong matakaw, mas masiba ka pala sa kanya. Yung mga ganun. Ayan, no? Kaya, kailangan na maging attitude ng isang tao, yung hindi siya magiging palahatol. Ayan, no? Kaya nga lang kumisan, dahil nga tayo tao, nakikita natin yung kamalian ng iba, depende sa bawat sitwasyon, no? Kung paano mo i-deliver yung salita. Kasi kumisan kasi, pag nagbitaw ka ng salita, akala mo katanggap-tanggap sa kanya, yung pala, pinagdaramdam niya ito. Yan, no? Depende rin sa magsasabi sa iyo, no? Kung ano yung mga bagay na dapat mong makita sa sarili mo, para hindi mo rin naman masabi o ibalik sa kanya na kung makahatol ka naman ay wagas. Yan, no? Kung makahatol ka naman ay wagas. Yan. Na parang halimbawa lang yun, na sinabi ko nakaraan, di ba? Gumamit ng talata, 1:8 ng Galacia, wala namang ibang ebanghelyo na ipinangaral. Di ba? Pagpapaalala lang yung sinasabi, pagtutuwid sa kamalian, pero walang sinabing idagdag nyo to, no? Sa Biblia na inyong ginagamit. Yan, no? Bigyan ko lang kayo ng halimbawa, aral lang. Sabi ng isang grupo ng reliyon, isa sa pinakatumpak na salin daw po ng Biblia ay yung kanilang aklat. Sino po yung mga yan? No? Yung mga Mormons. No? Sila daw yung pinakatumpak na Biblia na dapat matutunan ng tao. Yan. Pero kung pagkaaralan po ninyo yung Book of Mormons, marami pong mga talata sa kanilang aklat ay hinango din naman sa Biblia. No? Kaya ang tanong, kung hahango ka rin lang naman sa Biblia, bakit hindi lahat? Diba? Kasi hindi mo ka lahat. Ngayon, lumalabas, mayroong ibang ebanghelyo na isiningit. Nakuha niyo yung idea? Merong insertion. Yan, ano? Ganun din sa pagkakaliwat ng pangalan. Sinin ko sa inyo yun, nakal nyo? Di ba? Maganda yung paliwanag ng isang mananampalataya na nag-umpisa yung pangalang Jehovah na yan, 14th century. Wala na yung mga apostol, wala na yung mga sinaunang mananampalataya, at hindi nila kilala yung pangalan na yan. Ayan. Okay nyo? Ngayon, no? Kailangan makakuha tayo ng idea no? Doon sa salitang sa hatol na inihatol mo, itong kahatulan. Kayo ang humatol. Doon sa stand ko, na hindi ko tatanggapin kailanman. No? Na yun nga yung pangalan ng Diyos. Humatol ako doon sa paniniwala nila. Ngayon, kayo ang humatol sa akin. Kung tama ba yung hatol na inihatol ko sa kanila, na hindi ko tatanggapin yung pangalang yun. Sapagat alam ko, sa original manuscript, tetragrammaton nga lang. Diba? Pwede sila magsabi, Brad, sawayin ka, hindi mo alam sinasabi mo.
Kaya nga tinututunan ko dahil alam ko eh. Di ba? Brad, sawayin ka. Baka nagkakamali ka sa pagbibitaw mo ng salita. Siyempre, magpa-fight back yan eh. Yan, no? Kaya ako nga binibitawan yung salitang sinasabi ko sa inyo dahil alam ko yung tamang paniniwala na yung inyong pinaniniwalaan ay mali nga. No? Di ba? Kaya nga yun eh. No? Pagdating sa salita ng Diyos, kailangan marunong kang manindigan doon sa alam mong tama. Para nga naman hindi ka balikan nung inaakala nilang paghatol nila sa iyo at ibabalik na nagkakamali ka sa paghatol mo. Yan. Nakuha niya idea na yung kailangan tayong manindigan doon sa alam nating tama. Kaya dito, may unawang dapat makita, no? Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ko man na humahatol. Kasi nga yung aral sa likod ng salitang humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa ka nga ng gayon ding mga bagay. Nakita niyo yung tinatawag na pagkakaiba, na gumagawa ka rin naman ng ganung bagay. Sa anong aspeto nga yan? Kung tinututulan ko, tapos ganun din yung pagsang-ayon ko sa pagtawag ko, sa pagkilala doon sa pangalan na yon, di ba? Pwedeng ibalik. Pero kung kaya mong manindigan na yun nga po ay hindi ayon sa katungiran o sa matuwid na aral na salita ng Diyos, pwede mong salitain sa kanila yun. Yan. Kaya sabi nga sa inyo ganito eh, no? Lahat nga ng religion may bahagi ng katotohanan. Sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, bagamat hindi sila naniniwalang Diyos si Cristo, may pinaniniwala sa ng Diyos na ang pangalan ay Ama. Mas katanggap-tanggap sa akin yung paniniwalang yon na ang pagtawag nila sa Diyos ay Ama. Na kung titignan nga rin po natin, nung ang Panginoong Hesus Kristo nagkatawang tao, na kapag kayo mananalangin, ganito ang inyong gawin. Ama namin. Ako kanya idea? Kasi ang word na Father o Ama, yan yung pinakamataas na maibibigay natin na pagtawag na may paggalang sa Diyos. Hindi yun nagkaroon siya ng pangalan. Ako kanya idea? Pag-aralan nyo yung sinend ko sa inyo. No? Lumabas yung word na yun, yung pangalan na yun. 14th century, wala na yung mga apostol at hindi nila kilala. Yung pangalan na yun na ipinapangaral nga ng ibang grupo ng reliyon. Diba? Parang ganun din. Nandun din sa video. Na yung pangalang Jesus, hindi yun ang original name. No? Ang pangalan ni Yahuwah, no? Yeshua, siyempre, pinalitan daw ni Pablo. Tandaan po natin, dahil nga po iba yung tinatawag na alphabetical ng mga Aramaic, mga Hebreo, mga Hudyo sa Grego. Ako kanyo? Siyempre, ako na Grego, or ako na nangangaral, especially ito sa mga Hintil, no? Kailangan ibigay mo yung bagay doon sa word na kanilang tinatangkilik o yung kanilang sinusunod. Siyempre, alam naman ni Pablo yan. Tandaan po natin, si Pablo po ay tagapagtanggol ng kautusan ng Diyos. Alam niya yung mga dapat i-alter na kaakibat doon sa original name. Doon sa ayon sa pagkakatawag ng mga Hudyo o mga Israelita o mga sinaunang mga lingkod ng Diyos. Yan. Kaya nga hindi na yan dapat pinagtatalunan, no? When it comes to sa well-known name na ginagamit, especially ng mga mananampalataya. No? Kaya nga, ganyan, no? Natutunan na rin naman ito sa inyo. May nakausap nga ako isang grupo ng reliyon na ipinapangaral din naman nila si Jesus. No? Hindi nga lang nila Diyos. No? Nabasa ko yung pananampalataya nila, yung paniniwala nila. Bigla niya akong binweltahan ng ganito. Ikaw, sabi niya gano'n sa akin, no?
gaano ka nakakasigurado na yung ginagamit mong Jesus sa pangangaral ay tama? Yun ang sabi niya sa akin. Binalik ko ngayon sa kanya. Kapatid, sabi ko, sa paraan ng pagtono ng iyong pananalita, parang sinasabi mo, mali yung paraan ko ng paggamit ng salitang Jesus. Tanungin kita, bakit nyo rin ipinapangaral? Kung kayo pala mismo, hindi nyo sigurado na yun yung tamang dapat gamitin sa panahon natin ngayon. Hindi siya kumibo. Kaya nga, yun ang sinasabi nga natin. Kailangan marunong kang sumalo ng mga ibinabato sa'yo na maling paghatol para pag ibinalik mo sa kanya, na yung hatol mo na ibabalik sa kanya, hindi niya kayang tutulan. Nakuha niya idea? O ganun din yun, yung sinabi sa inyo kahapon. Sa dalawang palatuntunan ng Diyos ang pinagkasalaan ko. Yung pagbibigay ng ikapo, na ipinasya kong ibigay ng ayon sa namagang sa kalooban ko. Wala. Nasunod ko pa nga kamo parehas. Di ba? Kasi nga, pilit nilang minamali yung mga bagay na nakasulat na. No? Minamali lang nila. Tulad yan, may napanood din ako dyan. Kailangan kasi magkaroon kayo ng mas malalim ng mga idea na tungkol sa pagkain nga. No? Pinagbawal nga. Dugo na naman ang issue. No? Tapos sabi ng tagapagturo, gagamitin na naman yung salitang ang mga bagay na pumapasok sa bibig ang hindi nakakapagparumis sa mga tao kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang sabi, ibang issue daw yun. Sabi, paano magiging ibang issue? Ang pinag-uusapan yung pumapasok sa katawan ng tao. Diba? Binago niya. Yung kanyang interpret, ibang usapin na naman daw yun. Ayun na nga. Kaya nga yun nga, pag hindi nyo alam yung mga pandaraya, para ma-serve nila yung paniniwala nila na yun yung tama, ayun, madadali tayo ng kamalian. Diba? Kaya nga kung papansinin po natin, parang marami kasing may salimbayan kasing aral tungkol sa tithings tsaka doon sa doon sa tinatawag na cheerful giver May salimbayan yan Pero at the end of the day, ang pinaka parang magiging equation ng salimbayan ng tunggalian doon sa pagbibigay ng ayon sa magang sa kalooban tsaka doon sa tithings, yung pagtulong pa rin sa loob ng iglesia. Yung pa rin doon pa rin babagsak Kaya nga lang yung iba, dahil nga hindi nila aral, pilit nilang ibabagsak. Yan. Tsaka ganito Doon tayo, kasi yung verse pa lang, marami nang pumapasok sa akin O sino kang tao na umahatol sa iba? No? Sino kang tao na umahatol sa iba? O, tutulan mo. Sino yung nagsabi na gawin ninyo ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon? Siya nagsabi, gawin ninyo ang mga bagay ito, sabi ng Panginoon. Subukin ninyo ako. Sino ang ipiniplease ko kung gagawin ko yan? Tao? Hindi. Kayo, pag binabasag nyo yung aral tungkol sa tithings, ang piniplease nyo, tao. Ano nyo? Ano nyo idea? Subukin ninyo ako sa mga bagay ito, sabi ng Panginoon. Sinubo ko ngayon. Sino ang pinlis ko? Tao, ang Diyos. Pero kayo, binabasag nyo yung sinalita ng Diyos, ang piniplease nyo, yung sarili ninyo at yung aral sa loob ng inyong templo. Baptist ata ayon sa tithings. Ha? Baptist ayon sa tithings. Alin? Ang mga Baptist. Maraming mga churches ang Jehovah walang tithings. Iglesia ni Cristo walang tithings. Nating Daan walang tithings. Pero may mga sobra sila, iba-ibang Hindi. Ang problema nga, yun nga yung sinasabi ko kahapon. Binabasag nila, pero ang dami-dami nilang bigayan. Mas bugbog yung tao doon sa dami ng sobrang yung lalagyan ng pera na pinapaikot ilang beses sa loob ng panahon ng pananambahan. Yung salita ng Panginoon, pinalitan nila ng para sa kanila lang na mas malala naman sa tithings. Kaya nga, wala nga sa tithings, pero ita-divert doon sa birthday ni Pastor. Ganito may pangangailangan si ganito. Ang piniplease kasi nila, tao, hindi ang Diyos. Tandaan natin yung sinasabi ng Panginoon. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito. Siya yung nagde-dare sa tao.
O, di ba? Ngayon, kung labag sa kalooban mo, hindi ka naman pagkakasalain ng Diyos o hindi ka naman para hatulan ng Diyos. Pero ang pinapoint ko rito, no, sinubukan mo yung sinalita ng Diyos para din naman sa'yo. Kasi may nakasulat, bubuksan ko ang lungawan ng langit ng mga pagpapalang walang sukat na kalagyan. Ano ba? Kasi yung sabi ko nga pag blessing na ang pinag-usapan, ang tinitignan ng tao, yung overwhelming na blessing, na para bagang madadaganan ka na. Hindi Ang tunay na blessing, yung sinasabi nga ng Espiritu, na kahit piso o malit na yung bagay na dumating sa iyo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Diba? Parang ganun, yung idea, aral lang. Salamat sa Diyos, sa loob ng isang linggo, nakakabiyahe ako ang 4 na araw. Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes. Sabado, bumibiyahe man ako, wala akong pamasahe 100. Nandito na ako, pupunta na ako rito, 2 pila lang 100. Okay na ako doon. Pero tignan mo yung iba. Brother Ruboy, alam mo yan, mga tricycle driver. Yung gabi, ginagawang araw, yung araw, ginagawang gabi. Pinabukasan, naniningil yung pinagkakautang. Sisa na, walang kita. Sabihin ba yun? Walang kita. Itong araw, bumibiyahe araw at gabi. Walang pambayad. O talagang ayaw lang talaga magbayad. Ako, pasalamat ako sa Panginoon. Nakabalit ako ng monthly ng bahay. Meron pa akong insurance. 2.5, 3.5. Magkano na yun? Meron pang ibang miscellaneous. Di ba? Nagdinito ako ng mga 10,000 plus a month. Salamat sa Diyos sa 4 na araw na biyahe. Bakit? Kasi nga, di ba, Brother Buboy, yung pangangailangan mo, pag inuuna mo, Panginoon, mas doble pa yung binabalik sa'yo. Kasi ang hinahabol mo, hindi yung material things. Ang hinahabol mo, yung spiritual things na gusto ng Diyos, na maging baon mo sa lahat ng panahon ng paghahanap buhay mo. Kaya nga itali mo sa iyong daliri, ikintal mo sa iyong puso, at magiging liwanag sa bawat hakbang sa iyong daraanan. Diba? Mag-o-open yung kaunawaan mo no? Kaya nga lang yung iba talaga, dahil nga sa hindi makapaglingkod sa Diyos, yan, no? Sabi nga po sa aklat ng Lumang Tipan, no? Naglalagay ka ng pera sa butas na bulsa. May kita naman, ba't ganun laging 0-0? Wala. Diba? Diba, Sister Monique? 0-0. Yung anak mo, tsaka yung manugang mo, kumikita. Pero, parang ganito, araw lang to, Sister Monique. Ilang taon na kayong nangungupahan? Bakit hindi nila makita na yung upa sayang? Na dapat yung upa, blessing ng Panginoon, ilagay mo rin sa dapat kalagyan na magiging, pagdating ng araw, magmumultiply yung blessing na yun. Di ba yung ganun sana? Di ba? Dahil nga sa pagsaway, hindi dumarating yung kaliwanagan ng kaisipan. Kasi ang katuwiran, may panahon tayo dyan. Ang tanong nga, kailan yung panahon na yun? Di ba? Parang walang pinagkaiba sa kaligtasan Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Di ba? Sa Kawikan 27:1. Ganun din yan, no? Hindi mo kailangan ipagpatagalin pa yan. Kasi necessity yan. Kailangan yan, hindi ikaw, pati yung mga anak na makikinabang pagkatapos mo. Diba? Yun na nga yung sinasabi ko nga, no? Gumawa tayo ng hakbang para sa kinabukasan, bagamat hindi natin hawak ang bukas. Pero dahil ginawa mo, meron kang Diyos na pinaglilingkuran, ang makikinabang niya yung future. Hindi man mayaman, kahit maliit lang, masasabi mo sa'yo. Amen. Ganun lang simple. Diba? Kaya nga talagang ang tao kasi talagang masyadong, masyadong problematic. Ayaw sumunod doon sa Word of God. Itiwala sa sariling kakayanan. Yun nga, ayaw sumunod. No? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sabi ng Biblia. Balisang balisa. Para bang habol ng habol, wala namang hinahabol. Yung kanyang pinagpagalan na ilalagay lang naman sa butas sa bulsa, wala rin.
Di ba? Yun ang problema sa tao, no? Kaya nga, no? Dapat nating makita when it comes to judgment o sa paghatol, alam mo kung paano sasalagin yung mga maling paghatol. Ang tinutukoy rito ni Pablo na o sino ka tao na humahatol sa iba, kung ginagawa mo rin naman sa sarili mo. Ako kanya idea. Di ba? Parang ganito. Pinagbintangan si Magdalena na nangangalun niya. Ano sabi ni Christ? Wala bang sino mang humato sa iyo? Wala bang sino mang humatol sa iyo? Ano sabi ni Christ? Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Bakit? Kasi yung umahatol kay Magdalena na siya'y babatuhin, nangangalun niya rin eh. Sino sa inyo ang walang pagkakasala? Hindi lang sinabi ni Christ na sino sa inyo hindi nangalun niya? Ako kanya idea. Dami niyo ang asawa. Di ba? Ang dami niyo mga asawa eh. Di ba? Di ba ganoon? Oh? Kaya nga sabi ng Panginoon, ganda naman ng dare niya eh. Ang ganda naman ng hamon ng Panginoon. Bumato sa inyo ang bumato sa inyo ang walang bumato sa inyo ang walang pagkakasala. Alam naman nila lahat eh. Yan. Diba? Kaya yan, motive. Verse 2. One pa lang yan ha, maaga pa. At alaman natin ang harap ng Diyos ayon sa katuwanan, laban sa kanila na nagsisilak ng gayong mga bagay. Diba? Nakuha niya idea sa sumunod na verse, pwede kang matol. Bakit? Kasi nga ang Diyos, ang kanyang hatol ay matuwid. Ano yung paghahatol niya na matuwid? Doon sa gumagawa ng mga gayong ding bagay. Ibig sabihin, buntot mo, hila mo. Nakuha niya idea, palitin ko lang. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Ibig sabihin, pwede kang matol pag ayon sa katotohanan. Pero kung sa kamalian, ang paghatol mo, huwag mong gawin. Kasi wala ka rin naman ipapanalo. Pero kung ayon sa katotohanan, yung paghatol mo, so be it. Diyos ang mangunguna. Parang ganito. Tanong, sino ba ang dapat nating sundin? Paghatol lang hahanapin dito, brother, ano ha? Pare. Brother Buboy. Easy. Paghatol, matuwid na paghatol. Tanong, sino ang iyong dapat sundin? Yung inutos ng Panginoon na ang tao ay bautismon sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? O yung bautismong ginanap ng mga apostol? Ano ang hatol na ibabagsak ninyo? Diba? Kasi yun ang panggulat na tanong eh. Sino pa ang dapat masunod? Yung inutos ng Panginoon na ang tayo kayo nakakalang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, o yung ginanap ng mga apostol sa pangalan ni Jesucristo? Siyempre, nag-iisip ka. Siyempre, yung inutos ng Panginoon Jesucristo. Ayan. Mali yung paghatol mo. Ano yung matuwid na paghatol? Ito. Ang susundin ko ay yung inutos ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol na kanilang ginanap. Yan yung tamang paghatol. Ayon sa mga nakasulat. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay. Ibig sabihin, kung hahatol ka, gawin mo lang ayon sa katotohanan. Hindi pwede kang umayon sa kamalian. Nawa niya idea? Kasi parang papasagin nila yung mindset mo na mas mataas yung nag-utos kaysa doon sa gumanap ng baptism in Jesus' name. Nawa niya idea? Kasi ang tanong din ulit nila, saan mababasa sa Biblia na ang Panginoon nagsalita sa mga apostol na bautismuhan mo sila sa pangalan ni Jesucristo? Yan. Magandang tanong. Saan nasusulat? Siya sa kanyang pagparito sa mga pinagay ang Espiritu ng katotohanan, siya ang magpapaunawa ng lahat ng sa inyo'y aking sinalita. Inaunawaan. Problema nyo, hindi kayo binigyan ng unawa. Diba? Sabi sa inyo, magagaling yung mga tuwiran eh. Sino ba inutusan? Mga alagad. Bakit nila naunawaan na ang dapat bautismo sa pangalan ni Jesucristo?
siya sa makipagbagay, ang espiritu ng katotohanan. Tutulan nyo na yung dumating na pinadala ng espiritu ng katotohanan ay mali. Kaya nga espiritu ng katotohanan, sige, patunayan mong mali. Kung yung katotohanan na yun may mali, ano pang katotohanan? Di ba? Ano nga? Siya ang magpapaunawa ng lahat ng aking sinalita. Amen. O yung Father, Son, Holy Spirit, na sinasabi ni Christ na bautismuhan nyo, na pinaunawa ng Espiritu Santo, na yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, iisa. At ang pangalan na, So Kristo. Di ba? Kaya nga maraming mga issue dyan, pero yung sinasabi ko, hingin niyo sa Panginoon na yung biglang pagkaunawa dumating sa inyo para kapag kami nagsalita ng mga ganung bagay, madali niyong masawa yung mga kamalian at mahatulan niyo sila ayon sa katotohanan. Kasi ang dinadala natin, Diyos, na umahatol din ng ayon sa katotohanan. Diba? Verse 3, basa. at iniisip mo bagay ito, o tao, na umahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatang. Ayan, o. Na Ikaw din ay makatatanan sa hatol ng Ayan, Diyos. diba? Nakuha niya na yung idea. Nakuha niya na yung idea, no? Ibig sabihin, yun nga, kung hindi mo ginagawa, pwede mong katulad, ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung ginagawa mo rin naman, manahimik ka na lang, kasi lalabas kang mangmang pagdating sa paningin ng Diyos. Pero pwede kang umaton, dahil ang Diyos na pinaglilingkod natin, Diyos na umahaton ng ayon sa katotohanan. Diba? Nung sinabi ni Kristo, ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali ang talatang yun, sabi ng isang ministro. Nagulat. Wala naman nakasulat na nagulat eh. Wala exclamation point. Diba? Kaya nga sabi ko, ang gagaling talaga nung... kaya tama yung word ng Panginoon sa Kristo eh. Kaya nga wag mo lang pasakitin yung ulo mo eh. Sabi ng Panginoon sa Kristo, mas matatalino ang anak ng sanlibutan ito kaysa sa mga anak ng ilaw. Sa ngayunan nyo. Tama. Mas magagaling sila. Magaling na mag-twist. Mas magagaling silang gumawa ng kamalian. Yung katotohanan ayaw nila. Naparito ang ilaw. Ngunit ayaw ninyong magsilapit. Yung Kristo na yan, na siyang ilaw. Ay, hindi. Tao lang yan. Baka matikaw tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ano? Diba? Hindi mo siya nagpakunwari Diyos eh. Oh, tutulan nyo. Nung sinabi niya bang ako at ang Ama ay isa, nagpakunwari ba siyang Diyos? Hindi. Bakit? Inamin niya mismo na siya yung Ama. Tutulan mo. Si Kristo kailanman ay hindi kinasumpungan ng kasinungalingan sa kanyang mga labi. Ay hindi, mali interpretasyon niya dyan. Hindi ibig sabihin sinabi niya ako at ang Ama ay isa, siya na rin yung Ama. Diba? Sabi ng isang preacher. Nung nagpabautismo si Kristo, inilubog siya sa tubig. Paglutang niya, may nagsalita sa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Eh kung siya rin pala yung nagsalita sa langit, kinakausap niya yung sarili niya. Diba? Gumagawa sila ng senaryo para yung isip mo mailigaw. Bakit? Wala bang kakayanan ng Panginoon na magbilin sa kanyang mga anghel na after kung mailubog sa tubig, magsalita ka? You represent me as God? Lahat kaya ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kasi nga, hindi nga nila naunawaan. Yung sinasabi nilang Trinity. Diba? Nakuha niyo yung mga idea? No? Tutulan nyo, nung sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, pag sinabi mong mali, hindi yan totoo, may nagsasabi ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung ikaw yun. Malamang ikaw. Diba? Huwag na natin Kasi sabihin. diba? Si Kristo nga, hindi nga kinasumpungan. Walang clue. Hindi kinasumpungan ng anumang kasinungalingan. Brad, meron hindi nagsasabi ng totoo at alam kong hindi si Kristo yun. Guess who? Pag sinabi niyan,
Brad, ako yata pinatutungkol mo. Ikaw ang nagsabi niya. Sa'yo, bibig. Sa iyo ng bibig nang galing yan. Di ba? Kaya nga, kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba? Isinusugo kayo sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo. Kagaya ng ahas at magpakatimtimang katulad ng kalapati. Andiyan sila yung magagaling yung mga yan eh. Ang niya idea, no? Oh, basa, verse 4. Oh. O, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ayan, di ba? O inahamak mo ang kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan. Na hindi mo nakikita yung kabutihan na ginagawa ng Diyos, yun ang magdadala sa iyo para ikaw ay magsisi. Para ikaw ay mailigtas. Isipin mo sabihin, mali. Saan mo nakakuha ng, di ba? Ng idea na merong mali sa pagkakasali ng Biblia. Saan nakakuha? O, tingnan mo, mali daw. Ang aklat na ito ng kasulatan ay kinasihan ng Espiritu sa ikatututo at ikakaalam ng mga taong nagsisampalataya. Magagamit sa pagsaway, sa pagsasala. Andiyan na lahat eh, kasi sabi mo mali. Di ba? Bagay. Huwag na tayo magtaka, nakasulat. Ang inyong ama, pasimula pa, ay mamamatay tao at sinungaling. Tuloy, verse 5. 5. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Diba? Sabi niya rito, ang tatapat ayon sa katigasan at ng iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Diba? Pagka pala talagang pinatigas mo puso mo, ayaw mo magsisi, nag-iipon ka ng puot, no, sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Diyan galit na galit ang Diyos. Diba? Kaya nga siya nagkatawang tao, kaya nga siya naipako sa krus para bigyan ka ng pagkakataon na magsisi. Pero ayaw mo. Makailang beses ko kayong ibig, mapailalim sa ilalim ng aking pakpak, ngunit ayaw kayo. Kaya yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Pag ayaw ng tao, walang magagawa ang Diyos. Bakit? Totoo siya sa kanyang salita. Ano yung kanyang salita? Yung kalayaan na ibinigay niya sa tao, kailanman ay hindi niya pwedeng bawiin. Ganun siya katotoo sa kanyang salita. Pumili ka ng daan na dapat mong lakaran. Sa kaliwa, kanan, o diretso. Pinapipili ka. O ayaw mo magsisi. O di, hintay mo yung food ko sa'yo. So, parang ganito lang yan. Diba? Para papakita ko lang sa inyo. Magsipanalangin kayo sa Panginoon na magsisipag-ani, na siya ay magpadala na mag-aani sapagkat ang mga aani ay hinog na. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi siya yun. Meron siyang inassign doon. Saan yung mababasa yun? Sa Revelation. Nung bumaba yung anghel, sabi ng anghel, Panginoon, ilaglag mo ang karit. Yun yung Panginoon ng tagapag-ani. Kasi siya na yung nag-request nung yung ano tawag mo yung karit. Ay, pag ano. Ay, yung pag-ano, nakaranas kasi ako ng magtanim ng palay sa pataan. Yun yung sinasabi ng Panginoon na magsidalangin kayo sa inyong Panginoon na magpadala siya ng mag-aani. Diba? Kasi pagdating niya rito, wala na siyang gagawin kundi judgment eh. Nagtanim na siya eh. Nagsaboy na siya ng kanyang mga mabubuting binhi na sinabayan ng mga binhi ng kalaban. Di ba? Ang ganda ng concern ng mga alagad. Panginoon, may sumabay na tumubong mapanirang damo. Bubunutin ba namin? Ano sabi ng Panginoon? Hayaan nyo sila. Na pareho silang lumaki. Ako kanya idea? Pareho silang lumaki. Sa anong aspeto?
Mabuting binhi, masamang binhi, parehong lalaki. Saan? Sa kabutihan at sa kasamaan, parehong lalaki yan. Bakit? Kasi nga sa panahon ng pag-uukong, aalisin yung mga damo at yung mga uhay, susunugin yung mga mapanirap. Diba? Pantay ang Diyos pagdating sa pag-aton. Verse 6. 6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yan. Diba? Mati. Kung ano tinanim mo, yun ang aani mo. Ayon sa iyong gawa. Diba? Halimbawa, si Sister Monique, ayon sa kanyang gawa, nagluluto siya ng karyoka. Diba? So pagparito ng Panginoon, anak na Monique, hindi mo natatrabahuin yan. Meron na tayong i-assign yan. Si Mimi na. Matulog Diba? ka na. Magpahinga ka na, pagod ka na. Diba? Tanggapin mo ang iyong kapahinga. Ganun ang Diyos eh. Alam mo ang Diyos, mapangaliw ang Diyos eh. Mapait siya sa mga taong sumusunod sa kanya. Diba? Katulad yung misahe kanina, di ba? Mas kinalulugdan niya yung mga taong nagiging tapat na sumusunod sa kanya. Di ba? Mga faithful believers talaga yung hinahanap ng Diyos. Di ba? Many are called but we are chosen. Di ba? Verse 7. 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian At puri. at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Pag gumagawa ka ng kapurihan, ay nahanap mo yung bagay na walang kasiraan, no? Ang kapalit niya, makapalit buhay na wala. Kaya sabi nga ng Panginoon, tingnan mo, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Tanong, paano tayo makakapag-ipon? Wala mang tao nakakarating sa langit. Diba? Yung mga good deeds na ginawa natin. Diba? Halimbawa, ayan, si Sister Monique din naman nagpatotoo. Masaya siya kapag nakakatulong siya, nakakapagpakain siya, nakakapaghandog siya ng awit. Kasi yun yung kanyang pagkatao. Yun nga yung itinatanim mo. Yun yung iniipon mo. At the end of the day, ayan, no? Ang kapalit niyan, buhay na lang. Kasi kung babase mo talaga lahat sa Biblia yung ginagawa ng isang tunay na mananampalataya, nakasulat naman talaga eh. Nakasulat naman talaga. Kung katulad yung patotoo niya, natuwa ako sa kanya, 100 na lang yung pera niya. Eh kung yung wala nagpahilot, Panginoon, ba't mo ako ginaganito, binigay ko na yung lahat sa akin, hindi mo pa ako binigyan ng customer. Ang pumalit, 1.5. Diba? 100 lang yung pinuhunan niya, na bukod sa kalooban niya, binalik 1.5. Nag-multiply ka agad. Diba? Kaya nga, nangyari na rin yan sa ninong nila, nila Estela, doon sa Church of Pinanggalingan niya. Yung pastor nila tumanggap ng mga manggagawa. No? Eh, ang bigas nila, konti lang. Sabi ng asawa niya, Hermie kasi pangalan niya. Kung gusto yung bigas natin sa lalagyan ng lata. Sige, dali mo sa kwarto, manalangin tayo. Kasi hirap din sila eh. Nag-aaral tayo mga anak mo. Panginoon, narito to yung lalagyan namin ng bigas na tinataas namin itong bigas na to na palawigin mo kung saan naabot. Isipin mo yung kalahati na lang ng bigas na lata, maabot yata ng 2 buwan. Through prayers lang. Kasi ng mga panahon, nagpapaaral siya ng mga anak niya. Ngayon, lahat ng anak niya may titulo na, nakabili na sariling bahay, may sariling lupa. Yun na rin lang ang kinasasama ko ng loob. Mas inuna pa ng kanilang mga anak yung kanilang sariling kalagayan kaysa ipatayo yung church nila. Sabi ko nga doon sa kanyang eldest son, huwag mong iwan yung church na pinagmulan ninyo. Magtulong-tulong kayo magkakapatid na pagawa kahit 3 palapag. Parang ikot pa nga dito eh, pero mahaba. So yung 3 palapag, iniwan nila na ganun lang. Yun parang nasaktan ako doon kasi mas inuna pa nila. Kaya tama yung nakasulat doon sa Lumang Tipan eh, na hinayaan ninyong sira at wasak ang bahay ng Panginoon. Diba? Bakit kung tatalikuran yung pinagmulan? Dapat kung yun yung doon kayo pinagpala ng Diyos eh. Inuna pa yung kanila. Teacher, sa PIR, yung isa na kay Angara, yung isa medyo mababa yung kanyang pero regular. Isipin mo yan.
Yung nasa BIR, nakapag-abroad na, kasama yung mga anak, may sarili ng kotse. May bahay at lupa na rito sa Cavite, sa Imus. Diba? Ang unahin mo, yung sa Panginoon, kasi hindi naman darating, o hindi naman dumating ang pagpapala na yan, nang hindi dahil yun naman sa Panginoon. Diba? Lahat ng bagay sa Panginoon. At the same time, yun pa rin, yung mindset, may pera ka ngayon, pag namatay ka bukas, kahit 5 duling, wala kang dadaling. Diba? At least, kung meron kang ginawa para sa pangalan ng Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian, meron kang legacy iiwan. Diba? Yung legacy na yun, hanggang may nakakakilala sa'yo, hanggang may nagpapatotoo sa'yo kung sino kang tao, maaalala ka ng church. Diba? Kaso walang ganun. Talagang tao talaga, pansarili lang talaga. Ayan. Diba? Kaya ngayon, ayan, ipon-ipon na. Huwag na magastos. Mag-ipon na kayo, panaginip na eh. May sinalita na rin ng Espiritu kasi talagang imminent danger na talaga yung nangyayari sa panahon natin ngayon eh. Diba? Sabi nila, ang Muslim nagkakaisa pero tignan mo ang nagbabanatan ngayon, puro Muslim. Diba? Nagkakaisa daw sila. Oman, Riyadh, Qatar, Dubai, lahat ng diba? Emirates. Diba? Saan po tatungo yung ganong klase ng kaisipan? Pagkawasa, pagkagutom, yung mga batang walang malay, nadadamay. Ang sakit ng sitwasyon na mangyayari sa hinaharap. Gagawin natin, Brother Warren, umpisa mo na mag-fasting. Mag-practice ka na, no? Huwag mong bigyan ng dugot ang laman. As long as may bakante kang oras, wala ka rin namang gagawin, hindi ka naman busy sa kung anumang bagay, gawin mo. No? Tulong mo dyan. Same time, para na rin sa kalusugan mo. Kung ano yung mga pumasok sa katawan mo na na-stuck dyan, ng mga bisyo mo, matatanggal lahat yan. Diba? Kasi kailangan din naman talaga natin. No? Verse 8. Datapwat ang mga palaaway at mga hindi nagsasitalima sa katotohanan, kundi pagkos nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. No? Verse ano yun? 8. 8. Agar buboy, datapwat ang mga palaaway. Agar buboy, datapwat ang mga buboy. Yan, kung hindi nagsisidalima sa katotohanan, hindi bagkos nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Tama naman yung punto ni Sister Mimi. Pag-araw ng linggo, huwag mo nang pasamahin yung loob niya kasi kaya nga tayo pupunta sa bahay po riyan para malugod ang Panginoon sa gagawin nating paninilbihan sa Kanya. Eh kung meron siyang galit dahil inaaway mo siya, Away na yun. hindi, para sa kanya away kasi nga naramdaman niya yung sakit ng salita mo. Ayan. Hindi naman pala para away sa kanya eh. Pero minsan pala away siya. Kaya sabi ko sa mga pala away. Hindi away, brad. Lambing. Paalala. Magkatalo. Hindi away. Hindi Kaya, pagkakaunawaan. Ayan. Ganun talaga. Kami naman duman din ni Merly sa ganyang aspeto. No? Pero yun nga, hindi dapat lubugan ng araw. Pag nag-away kami ni Merly ng Sabado, walang imikan. Kumain ka dyan, kakain ako, matutulog ako, pagising, magkaibigan na ulit kami. Magbubati na kayo mamaya. Wala nga lang usapan na, Min, pasensya ka na. Walang ganun eh. Buti nga kayo, nagagawa niyo yung gano'n. Ha? Dapat, katulad nung binasa natin kahapon, kung ang tumawag sa atin ay mapagpatawad, maging mapagpatawad din naman tayo. Kasi binis na natin si Oo, kasi binis na natin si Kristo. Yan na, di ba? Patawad ka na si Sir. Ayan. Kaya nga, tatapwat sa mga palaaway. Sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisus sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kaya nga, di ba, alisin ninyo yung galit, kapuotan, paghihinala, masasamang bagay na lumalabas ng mga labi. Di ba? 9.
kapighatian at kahapisan Mm. ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, Mm. ng Hudyo, unang-una, at gayon din sa Grego. Kapigatian at kapisan sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Pangkalahatan niya. Yun. Yung sinasabi ng Espiritu kanina, yung nagpasimula ng gulo na yan, kung sino man sa kanila yan, may panahong kakalusin sila ng Panginoon. Kasi nga, tandaan natin, ang gera, hindi lang mga masasamang tao nadadamay, maging ang mananampalataya. Diba? Siyempre, tatawag sa Panginoon yan. Panginoon, ibsan mo ang aming kahirapan. Tumatawag ka sa Diyos eh. Siyempre, ang Diyos makikinig dyan sa mga yan. Kasi nga, naglilingkod dyan sa Diyos. Diba? Kaya yung pagiganti ng Diyos, yan. Kasi talagang problema talaga, leader eh. Diba? Pag ang leader masama, nagiging malungkot ang bayan eh. Pero pag ang leader matuwid, ang lahat ay nagbubunyi. Parang ganito. Siguro wala naman kayong galit kay Bongbong. Pero pag ang balita tungkol kay Bongbong, wala na kayong tiyagang makinig. Wala nang epekto. Walang kadating-dating. Bakit? Diba? Kasi nga, puro kasamaan na lang ang nangyayari. At hindi niya sinusuppress. Ang tao naman, ang ginagawa niya, sinusurpresa niya. Di ba? Sa dami ng kanyang nakuhang porsyento. Kaya nga, di ba? Kaya nga pag ang leader, yun nga yung sinasabi nga natin, pag ang leader maraming ginagawang katiwalian, nawawala ang tiwala ng tao sa kanya. Parang sasabihin nila, ikwento mo sa pagong. O kaya yung salitang, iba na lang, wag ako. Kwento mo Diba? sa hangin. Sige, hanggang 15 lang tayo. Tuloy. 10. Datapwat, kaluwalhatian, Ayan. at karangalan, at kapayapaan Diba? ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo, ang una-una, at gayon din sa Griego. Kaya yung sinabi ng Espiritu kanina, hindi kayo makakaranas ng masyadong kabigatan. Pero kinakailangan ninyong daanan. At least magaang. Bakit? Dadaanan lang natin. Kasi ang pangako ng Panginoon, ngunit dahil sa mga hirang, ay paiiksiin ko ang mga araw na yaw. Dadaan. Pero hindi tayo masyadong Mahirapan. hindi, mahihirapan, pero hindi tayo masyadong tinatawag na ibubuhos natin yung buong isip at buong lakas natin doon sa kahirapan na darating. May kapayapaan. May kapayapaan. Kaya yan, ang linaw naman eh. Tatapat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan. Ang lahat. Di ba? Na taong gumagawa ng mabuti. Alam niyo na yan ha? Yung salitang mabuti. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kunin niyo sa pamagat. Diba? Kasi paggawa ng mabuti, ang paglilingkod sa Diyos gawain mabuti. Ayun, paano sasabihin ngayon na walang gumagawa ng mabuti? Ikaw ang humatol. Nakukuha nyo, kasama pa rin sa aral ng paghatol. Diba? Kaya nga yun pag hindi mo alam yung pasikot-sikot ng Word of God, pag magaling ang kausap mo, especially sa pandaraya, madali kang madaya. Kasi maninaw na yung sinasabi ni Pablo binibihag nila ang puso ng mga taong walang malay. Wala kang kamuang-muwang pagdating sa salita ng Diyos. Diba? Verse 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. 100% legit. Masama't mabuti, masama yung ginawa mo, masama yung tatanggapin mo. Mabuti ang ginawa mo, mabuti ang tatanggapin mo. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Nakukuha nyo? Parang ganito. Tumanggap ka ng masama dahil masama kang tao. Ibig ba sabihin, nagtinangi ng Diyos yung gumawa ng mabuti? At ginawa niya ng mabuti? Pantay. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung hindi ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Diba? Gumawa ka na masama Natural, masama ang babalik sa'yo. Pero may chance. Diba? Baguhin mo yung sarili mo. Ha? Well, 12.
sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatid. No, parang ganito yan. No? Yung hindi dinatnan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Yung mga ninuno natin, mga lolo, lelang, mga ninuno natin, hindi sila inabutan ng gospel o yung kautusan ng Diyos. Pero meron silang tinatawag na likas na pagmamahal sa tao, likas na matulungin. Basta't mababait silang mga tao, no? Pwede silang iligtas ng Diyos. Hindi dahil doon sa mga nagsasabi ngayon, katulad ng sinasabi ng isang reliyon, ang sino mo hindi pumasok sa amin ay hindi maliligtas. Paano pala yung 1913 pababa? Hindi nakapasok. Lalo tuloy tayo hindi papasok. Na-late lang eh. Malik na isang to, 1914 eh. Pababa. Pati sila Abraham hindi kasama. Maligtas man daw yun. Ito lang ngayon na dumating ang iglesia. Na kung hindi ka papasok, wala talaga. Kaya, yung nakasulat. Di ba? Kung hindi ka dinatnan, hindi ka hatulan ng hindi mo alam ng ayon sa kautusan. Ganun lang naman ang Diyos eh. Kasi nga pantay siya. Eh pagka gano'n naman, magiging pangit naman sa imahe ng Diyos na o hindi kayo nabutan sa salita ng Diyos, hindi ka na maliligtas. Kasi aral nila eh. Diba? Ayan, mga kapatid, no? 13. 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay ang aring mga ganap. Diba? Sabi nga, pantay humato ng Diyos. No? Huwag natin siyang hanapan ng anumang tinatawag na kamalian. Parang ganito yan eh. Kasi mahilig ako sa mga mga mystery sa mga Facebook na sinanonood ko yan. How come na lalo yung nga yung pagkatayo ng yung sa mga native Inca, paano nila napagtutulog yung mga bato na ganyan na kahit daw blade ang ipasok mo, hindi kasyang papasukin. Anong technology meron sila para mapakinis nila yan, magawa nila ng tinatawag na 45 degrees na suka, na almost walang pag ginamit yung technology ngayon, walang kasablay-sablay. O, di ba? Ang galing ng Diyos, di ba? No? Kaya nga ganyan mo, kapatid, no? May mga bagay na nangyari noong unang panahon na nakalimutan na ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kasi ang tao ngayon ang iniisip, pananakop. Wala na magpwede. No? Wala nang magandang inisip sa kapwa, kundi karahasan. No? Lagi nilang ipinamamarali sa buong mundo na sila yung world power. No? Hindi nila alam merong Diyos na mas makapangyarihan sa kanila. Ha? 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Diba? Kung ano yung tinatawag na kinagisnan, no? Kung paano yung paraan ng upbringing sa'yo, yun ang magiging kautusan sa'yo. No? Parang yung sa amin, sa pamilya namin, tatay ko, ang batas namin sa bahay nung araw, malilit kami, kanya-kanyang bag, lapis, ballpen, notebook, rayola. Wag na wag niyo papakialaman yung gamit ng isa't isa sa inyo. Kung kukunin mo man yan, ipaalam. Dahil pag hindi, palo. Ganun kahigpit si tatay. Si nanay, ganun din. Eh, siyempre, laking palengke si nanay. Yan nga. Ubas, bibili yan. 1/4. Eh, 3 pa lang kami nung araw eh. 3. Kung 5 kay kuya, 5 sa akin, 5 yung sa pangatlo. Ngayon, kung magulang ka, bigtasan mo ng isa-isa, makikita mo, 4-4, walang nagnakaw. Kailangan bantay-bantay. Kailangan bantay yung gagawin. Bantay Diba? bawas. Ayan. Mabubuking ka mo. Kaya nga magandang disiplina noon. Nung araw, toka kami.
ikaw magliligpit ng plato ng pinaghapunan araw-araw sa loob ng isang linggo. Toka yun, isang linggo yun. Pagdating ni tatay, kailangan wala akong makikitang kahit isang plato dyan sa lababo. Oh. Ikaw naman, tagapagluto ka, saing. Ganun. Ikaw naman, tagapaglaba ka. Hindi, baba ka dito. Bakit na? Teka, upo ka dito. Ito, ganito gawin mo. Yung paglalaba. Ito ito. Ayan ang lagi mo unahin. Umigkas ka, ganyanin mo. Tapos ganyan, tapos sukwelyo. Sinumulat sa amin. O, di ba? Ibig sabihin, lumaki kami doon sa tamang proseso na ang tao sa dapat niyang lakaran. Ngayon, ang bata, si Teo, utusan mo, wait lang ma, may ginagawa pa ako. Diba? Sample lang. Sample lang. Oo, napatingin ka. Nung araw talaga, hindi ka pwedeng magsalita sa mga magulang. Sandali na may ginagawa pa ako Walang ganun. Palo ka talaga. Diretso. Sa tatay ko lang yun sa nanay ko, wala kang maririnig. Si nanay, sakripisyo. Pag hindi namin nagampanan, ginagawa ni nanay. Pero tatay ko, hindi alam niya hindi mo ginawa, dapa. Lalapad pa naman silpon nung araw. Kaya kapatid, no? Ngayon wala na. No? Bagay, nakasulat din naman. Darating ang huling araw. Ang mga tayo magiging maibigin sa sarili, magiging maibigin sa salapi, walang katutubong paggalang, mga masuwayin, at ang mga matitigas ang ulo. Inihula niya eh. At yung sinasabi ni Pablo sa mga huling araw, at eto na yung huling araw na yun. Ito na yung kaganapan. Oh. Kaya ang hinihintay na lang talaga natin, yan, yung pagparito na lang talaga ng Panginoon. Oh, di ba? Oh. Sunod. 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Diba? Yung konsensya mo ang magtuturo sa'yo yung mga bagay na itinuro sa'yo na naitanim sa iyong puso, sa iyong pag-iisip. Diba? Kaya nga, ibang-iba na ang kabataan ngayon. Dati, ang mga kabataan takot sa magulang. Ngayon, magulang na ang takot sa anak. Anxiety. Ayan. Focus na. May problema pamilya, pagalitan na. Ayan, no? Kaya nga kailangan, lalo-lalo sa mga mananampalataya, no? Yan, Tio, ikaw kasi ang kabataan ngayon dito eh. Sumunod ka sa bawat palatuntunan ng magulang mo. Bakit? Kasi mananampalataya din sila. Alam nila yung tama at mali. No? Huwag kayong masyadong paladabog. Ako, hindi ako pwede sa ganyan kasi mainitin ang ulo ko eh. Tabugan mo ron ako. Yan. No? Kaya nga, kailangan talaga maging masunurin sa magulang. No? Kasi yun, di ba, sabi, pag iginalang mo yung mga magulang, lalawig ang iyong buhay sa lupa. Mahaba ang buhay mo. Diba? Kaya pag nakakita ko ng mga magtatanda, siguro nung araw mababa itong mga to. Haba ng buhay. Ang haba ng buhay. Pero pag nakakita ko ng bedridden, tapos palamura pa, siguro nung araw masamang tao to. Na pinahirapan ng Diyos. Diba? Kinatulan na. Parang kabasa lang natin. Parang verse 1 yun. Ito nga kasi. Parang verse 1 yun. Ito nga, di ba? Biblical kasi biblical. Ito nga, di ba? Nandun ka na sa kalagayang bedridden ka na ka. Palamura ka pa rin. Ibig ko sabihin, Ganun daw yan, Brad, pag yun nga. Oo. mainit na Kaya nga ako, pasalamat ako sa mga lolo't lola ko eh. Ang lolo ko, dinat ng patay doon sa likod. Inatake. Yung lola ko naman, bago mamatay, andyan yung mga kapatid niya, ay mga anak niya, tsaka yung asawa niya. Sabi niya kay nanay, Plong kasi yung palayaw ni nanay, Plong. Flor kasi, Plong. Andiyan si kuya mo, andiyan si papang mo, saka yung mga kapatid mo sinusundo na ako. Ang ganda ng mga kamatayan nila, hindi na yung bedridden ka na nagmumura ka pa. Di ba? Ang hirap ng mga ganun. Di ba? Dapat nga ang focus mo sa Panginoon na kasi yung buhay mo malapit na eh. Di ba? Yun ang bisa ng kamalian ng iba, no? Sige, sa uling talata na, dagdag na natin.
Sa araw ng nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo Ayan. sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Tingnan nyo, si Pablo mismo ang nasabi niya, sa araw ng kahatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ano ibig sabihin? Ang paghatol mo ay kinakailangan naka-base ayon sa salita ng Diyos. Sa ebanghelyo ayon kay Kristo. Diba? Hindi ayon sa haka-haka. Tulad yan. Aral ng mga Muslim. Pwede kang mag-asawa ng 5, 10, Ayon sa iyong sa kaya mong buhayin. Diba? Mga aral na taliwas sa Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Tingnan mo yun. Bakit sinabi ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay ng mag-asawa? Ano sabi ni Christ? Sa pasimula pa ay hindi ganun. Pero dahil sa katigasan ng ulo ninyo, ay ginawa ni Moses. Ano yung makikita natin? No? Pinalitan nila yung tunay na aral. Yung matuwid na aral na dapat sana ay patuloy nilang ginaganap. Diba? Kaya ganun ang problema no? Kaya nga, sa mga tapat at tunay na naglilingkod sa Panginoon, kailangan maging maalam tayo pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga bagay na lihim ng Diyos. Yan. Parang ganito, Sister Mimi, paano mo mapapatunayan sa sarili mo na yung mga bagay na nangyayari sa iyo ay mga bagay na lihim ng Diyos? Yun lang yun, napatunayan mo. Kaya mo patunayan. Sabi nga kapatid, no? Kaya yun yung sinasabi ko nga, di ba? Kailangan makapagpapatotoo sa sarili nyo na totoo nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi hindi ko pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi naman ninyo kayang maabot o hindi nyo pa naman talaga naaabot. Yun yun eh. Ako niya idea. Pero pag naabot nyo na yung mga bagay na yan, wala nang makapaglalayo sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen mga kapatid? Praise God. Ito natin ang Panginoon. Okay. Ay manalangin. Mimi, closing prayer. Okay. Praise the Lord, mga kapatid, tayo po ay manalangin at minsan pa palakpakan po natin ang kabutihan mo sa ating mga Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ang manaming dakila, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gawa nito, Panginoon. At ito nga po, Panginoon, ito po yung natapos, Ama, na ang aming puso, Panginoon, ay nagagalak sa iyong mga salita, nagagalak, Panginoon, sa iyong mga mensahe, paalala, Panginoon. Nagagalak kami, Panginoon, sa mga bagay na nagmumula sa iyo. Ang kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, ay sa mga bagay na nagmumula sa iyo. Mula sa iyong mga salita, mula sa iyong paalala, Panginoon. Ama, at aming ka nga po pinasalamatan, Panginoon, sa araw na ito, sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, ikaw ang nangunguna sa amin. Hindi sapat ang salitang salamat. Hindi, Panginoon, ikaw ay pinupuri, ikaw ay aming pinapupurihan, Panginoon, na hindi man mabibigas naman ang aming mga labi ang mga bagay, kung gaano kayaman ang iyong kapangyarihan, kung gaano kakadakila, Panginoon. Kami lamang po ang nakakaalam, Ama, ng mga bagay na ginawa mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan naman ng karanasan na pinagdadanas mo sa amin, na ikaw ay sumasa amin. Panginoon, patuloy po kami mananampalataya sa iyong mga salita. Patuloy po kami magpapakumbaba, Ama, sa iyong mga salita. Patuloy po namin pupurihin, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay tunay, sapagkat ikaw ay Panginoon na tapat at tunay na nagmamahal sa amin. Ipapaalala sa amin na parang aming kapatid, na parang aming tunay na kaibigan, na nagtutuwid sa amin sa pamamagitan ng mga salita, na nagbibigay ng badya upang aming maiwasan, na nagkipag-usap sa amin sa panaginip, na nagpapahayag sa amin ng mga bagay na darating. Panginoon, tunay ka nga natutuo sa paano na ito. Na aming nalalaman na ang mga bagay na dito sa lupa ay pansamantala lamang at ang lahat ay may katapusan. Ngunit sa iyo, Panginoon, ay walang katapusan. Naway ang aming buhay, Panginoon, ay iyong kalugdan, Panginoon. Nawa sa araw na darating, kagaya ng kapahayagan, Panginoon, ng kagutuman, na ang kahirapan ay aming mararanasan. Ngunit tapat ang iyong mga salita na nagsasabi sa amin, ang kapayapaan na ibibigay mo sa amin.
na nagmumula lamang sa iyo at hindi nagmumula sa tao. Panginoon, maraming salamat sa kapayapaang pangako mo sa amin, sa iyong kabutihan sa amin, na patuloy na umaalalay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, din sa mga kapatiran, O God, na naririto, Panginoon. Nawa, Ama, hindi man po mabibigkas ng mga labi ng bawat isang pasasalamat sa iyo. Mama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ganoon din ako, Panginoon, sa mga kapatiran na hindi nakarating, Panginoon. Nawa sa mga araw na darating, Ama, ay sila'y aming makakasama at na magpupuri at sasamba sa iyo sa araw ng panalangin or sabat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin, O God. Tinataas namin ang aming kapatid na si Daniel, Panginoon. Ama, kayo po ang bahala sa kanya. Hindi po maiksi yung kamay, Panginoon, upang siya po ay maabot. Kung may karamdaman ng po siya ngayon, Panginoon, ay nawa siya po ay gagaling kaagad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapitbahay, Panginoon, nawa na makakarinig ka. Patuloy po namin tinataas sila, Panginoon, na sila din naman po ay makarinig, Ama, ng mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa pagkain ng Espiritu na aming kinakain ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami iyong mahal at mahal ka din po namin, Panginoon. At nawa hindi lamang ito sa labi namin lalabas, Ama, o bagtos. Maipakita namin sa iyo, Panginoon, na tunay kaming mananampalataya sa iyo at tunay kami na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at yun lamang, Panginoon, at tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang pinagmatasang pagsamba, purihin ka, luhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Thank you, Lord. Si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah! Siya Ngayon, doon sa mga pag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at siya makapagarap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan ng paghahari sa kaunahon ng panahon ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat. Muli. Ay! Ay!